niyo ba, may isang napakahalagang araw sa Biblia na parang bigla na lang nawala sa alaala ng marami. Nakakaintriga, di ba? Isang araw na may malalim na koneksyon sa nakaraan, sa kasalukuyan at kahit pa sa ating hinaharap, ating alamin kung ano ito. Kaya ang tanong natin, ano nga ba itong nawawalang araw sa kasaysayan? Samahan niyo ako at sama-sama nating tuklasin ang hiwaga sa likod nito gamit mismo ang Biblia bilang ating gabay. Tara, simulan na natin! Okay, heto ang magiging takbo ng usapan natin. Unang-una, aalamin natin kung ano ba itong nawawalang araw. Tapos, silisipin natin kung saan ito nagsimula. Titingnan din natin kung ano ang ginawa ni Jesus at ng mga apostol. Sasagutin natin yung malaking tanong tungkol sa linggo at syempre, sa huli, bakit ba ito mahalaga sa atin ngayon? Okay, unang bahagi. Ano nga ba itong nawawalang araw na to? Ang tawag dito ay Sabbath. Pero ang tanong, anong araw ba talaga ito sa isang linggo? Marami kasi sa atin ang paniniwala, ang Sabbath ay linggo, yung unang araw ng linggo. Pero teka, tingnan natin ang sinasabi sa Marcos Kabanata 9. Sabi doon, pagkatapos ng Sabbath, sa unang araw ng linggo, saka palang pumunta yung mga babae sa libingan. So napakalinaw, di ba? Nauna ang Sabbath bago ang linggo. Ibig sabihin, ang Sabbath ay ang ikapitong araw o Sabado. Ngayon, para mas magets natin kung gaano ito kahalaga, kailangan nating bumalik sa pinaka-umpisa. Saan at paano nga ba nagsimula ang Sabado? Doon pa lang sa Genesis, sa simula pa lang ng lahat. Pagkatapos likhain ng Diyos ang mundo sa loob ng 6 na araw, sa ikapitong araw, siya ay nagpahinga. Pero hindi lang siya basta nagpahinga ha. Binabasa niya ang araw na to at ginawa itong banal. Kumbaga, itinabi niya ito para sa isang espesyal na layunin mula pa noon. At hindi lang ito isang simpleng tradisyon, naging bahagi ito ng mismong 10 utos. At pansinin niyo yung unang salita, alalahanin. Para bang alam na ng Diyos na posibleng makalimutan ito ng mga tao, kaya sinimulan niya agad sa isang paalala. So direktang iniugnay ng utos na to ang ating pagpapahinga sa mismong ginawa ng Diyos noong linggo ng paglikha. So kung ganun pala kahalaga yan sa lumang tipan, kumusta naman sa bagong tipan? Tingnan natin ang mismong naging halimbawa ni Jesus at ng kanyang mga tagasunod. Alam nyo, sobrang linaw ng sinasabi sa Lucas, Kabanata 4, ang sabi, kaugalian o custom ni Jesus na sumamba tuwing araw ng Sabbath. Ibig sabihin, hindi ito one-time event lang ha. Regular niya itong ginagawa. Bahagi talaga ito ng kanyang buhay at ministeryo. At hindi lang si Jesus, maging ang mga apostol tulad ni Pablo, tuloy lang ang practice. Paulit-ulit nating mababasa sa Aklat ng Gawa na si Pablo ay nangangaral tuwing Sabat. At take note, hindi lang sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa mga Hentil o non-Jews. Ipinapakita lang nito na ang Sabat ay nanatiling araw ng pagsamba para sa mga unang Kristiyano. At dito na ngayon papasok yung malaking tanong. Kung si Jesus at ang mga apostol pala ay nangingili ng Sabado, bakit karamihan sa atin ngayon, linggo ang araw ng pagsamba? Ito na siguro yung pinaka-critical na tanong sa lahat. Totoo ba? Mayroon bang utos o talata sa Biblia na nagsasabing pinalitan na ang araw ng Sabat at ginawa ng linggo? Well, ang sagot, kung ang Biblia mismo ang tatanungin natin, ay isang napakalinaw na hindi. Wala kang mahahanap na anumang talata na nagsasabing binago ni Jesus o ng mga apostol ang ikapitong araw na Sabat. So, kung ilalatag natin, 'di ba, sa isang banda, ang Sabat o Sabado, may matibay na pundasyon yan mula pa sa paglikha, binasbasa ng Diyos at kasama sa 10 utos. Sa kabilang banda naman, ang pagsamba sa linggo ayon sa ating pinag-aaralan ay walang direktang utos sa Biblia at lumitaw lang bilang isang tradisyon ng mga tao mga 300 taon matapos umakyat si Kristo. In fact, may 4 na malinaw na ebidensya na sumusuporta na hindi ito nabago. Una, yung pagpapala ng Diyos sa Sabat hindi kailanman binawi. Pangalawa, si Jesus mismo inexpect niya na ipangingilin pa rin ito ng mga alagad niya 40 years after na umakyat siya sa langit. Pangatlo, kahit nung namatay na si Kristo, yung mga babae nagpahinga pa rin sa Sabat ayon sa utos. At pang-apat, si Lucas na siyang sumulat ng Aklat ng Gawa, walang binanggit na kahit anong pagbabago sa araw ng pagsamba. So, dito na tayo sa huling bahagi. Ano na ngayon ang relevance ng lahat ng to sa atin? Bakit mahalaga pa ring alalahanin ang araw na to sa busy nating mga buhay? May 2 pangunahing dahilan.
Una, ang Sabbath ay isang tanda ng paglikha. Para siyang lingguhang paalala na hindi tayo produkto ng tsambalang, kundi nilikha tayo ng isang makapangyarihang Diyos. At pangalawa, ito rin ay isang tanda ng pagtubos. Ipinapaalala nito na yung Diyos na lumikha sa atin, siya rin yung may kapangyarihan na baguhin at pabanalin ang ating buhay. Pero alam nyo, marahil ito yung pinakamahalagang punto sa lahat. Mismong si Jesus ang nagsabi, ang Sabat ay hindi isang pabigat, isa itong regalo. Ginawa ito para sa kapakanan natin. Isang araw para magpahinga sa mga trabaho, isang araw para makipag-ugnayan sa ating maninikha, at syempre, sa mga mahal natin sa buhay. At dito natin iiwan ang ating pag-aaral para sa araw na ito. Kung ang Sabat ay isang regalong nilikha para sa tao, para sa kapahingahan, kapayapaan at relasyon sa Diyos, ano kaya ang posibleng maging epekto nito kung isasama natin sa abala nating buhay? Isang tanong na sulit pagnilayan.